Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inutusan ng Marikina City Regional Trial Court ang Television and Production Exponents o TAPE Incorporated na magbayad ng malaking halaga dahil sa ilegal na paggamit ng trademark ng Eat Bulaga. Batay sa hatol ng korte hinggil sa mga kasong copyright infringement na isinampan ni Tito Sotto, Vic Sotto, Joey De Leon, at Jenny Ferrer laban sa TAPE Inc. at GMA Network. Kinakailangang magbayad ang TAPE Inc. ng kabuoang halagang 3 million pesos para sa mga plaintiffs. Kasama dito ang 2 million pesos para sa temporary damages, 500,000 pesos para sa exemplary damages, at attorney's fee na umabot sa 500,000 pesos. Dagdag pa roon, ipinagbabawal sa kanila ang paggamit ng Eat Bulaga title, jingle, o anumang air playback mula sa mga nakaraang episode ng longest-running noontime show. Maaalala ang ilang reklamo na isinampa ng TVJ laban sa TAPE pagkatapos igiit ng kumpanya na sila ang tunay na may-ari ng Eat Bulaga kahit na alam ng mga tao na si Joey ang nakaisip nito. Sa hiwalay na pahayag mula sa Intellectual Property Office of the Philippines, nabigo ang TAPE na patunayan ang kanilang pag-imbento ng Eat Bulaga na nauwi sa pagkawala ng trademark ownership. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula sa TAPE Inc. at GMA Network hinggil sa nasabing hatol laban sa kanila. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinyon. And favor naman po, please don't skip the ads.